po. Sige, simulan na natin. Saan ko ba itong pipindurin? Ayaw po kumani. Makawala rin sa aming kasi. Ayan. So, ano nga ba yung signal sequence o yung tie-up ng ating panayan ngayon? In Talk 2, we pray that our Lord establish a church when He made a promise that even the gates of hell shall not prevail against it. Tatandaan niyo po ba yung sinabi kanina sa Talk 2? Ano po ba yung topic sa Talk 2? Ano yung mamagat? Ayan, sino ako ayon sa mga tao? Okay? Okay lang. Okay, ngayon po sa Talk 3 naman, ang pag-uusapan natin. Here in this talk, the Lord instituted the marriage between husband and wife, where there is a promise that only death can make them apart. Sino rito yung mga mag-asawa? Taas kamay. Sino rito yung may asawa na wala dito? Taas kamay. Sino rito yung gusto mag-asawa? Taas kamay. Okay. So dito, simple lang naman yung pag-uusapan natin tungkol sa pamilya at sa buhay ng mag-asawa. Okay po. Sige. Ayaw po talaga pinakatulong mga. Okay. So, ang purpose o layunin po ng ating talk ngayon ay una, awareness or realization that our family is the basic unit of our society. Naniniwala ba kayo na yung pamilya yung unang pundasyon or basic foundation ng ating bayan, ng ating buong mundo? Tama po ba? Bakit kaya? Okay. Huwag niyo mo nang sagutin. Kung ano ang pamilya ay maging ganun din ang komunidad. Tama ba? Kung ang pamilya mo ay magasalin, ito reflects sa community, di ba? Nagiging magasalin din yung buong komunidad. Sa tingin niyo po ba yung buong pamilya kapag magasalin, meron pa po chance na maging magulo yung mundo? Parang hindi, no? Kapag yung buong pamilya ay masaya, may chance pa po kayong maging malungkot yung mundo? Pag yung buong pamilya ay maayos, tahimik, payapa, may paggalang sa isa't isa, sa tingin niyo po ba magulo ba yung mundo? Okay, so meaning, kaya sinasabi na realization to our family is a unit or the basic unit of our society. Kasi kapag yung pamilya mo ay maayos, nakasentro sa Panginoon yung way of living, sigurado yun na ang ating buhay ay maayos, ang ating komunidad, lalo-lalo ng ating simbahan. Amen? Medyo nag-iikap pa ako. Okay, sige lang po. And then lastly, the father and the mother are the first teacher of their child. Tama po ba? Sabi sa Proverbs chapter 22, verse 6. Sino po yung naniniwala na ang magulang, ang nanay at tatay, ang unang dapat maging guro o taga-pagturo sa mga anak? Taas kamay, ang mga may anak. Okay. Gusto magkaanak, taas kamay. Okay. Madali kong magkaanak, sabi ng iba. Madali rin magkaroon ng pananagutan. Pero tatandaan natin na hindi yung eskwelahan ang magbibigay ng proper guidance o ng tamang pag-aasal sa ating mga anak. Kung hindi tayo. Tama po ba yun? Tayo mga magulang. Kasi, ang ipinibigay talaga ng eskwelahan yung academic knowledge, hindi yung ating spiritual or yung ating guidance para patungo sa Panginoon ng ating mga pamilya o ating mga anak. Tama po ba? Amen. Kasi, kung halimbawa, yung basic pa lang, yung pananalangin, sino dito yung nag-rosary, sama-sama yung pamilya, tas kamay. Uy! Sa dalawa na ito, 4, 5. Out of 60, 5 lang kayo. Aba, kailangan na-check natin yung family natin. Kasi napakahalaga ng rosary sa family, di ba? Anong sabi niyo sa rosary? Well, anong sabihan? Alright. So, kapag tayo pamilya, hindi pala nag-rosary, may possibility na hindi mag-stay together. Okay,
ng mga hindi na tulong sa sarili ko na family, tulong sa sarili ko kayo. Simulan nyo na kahit mamayang gabi. Amen? Kasi mahalaga po yung nananalangin tayo sa isa't isa bilang pamilya. How can we pray to others even kung ating pamilya hindi natin tayo panalangin ng sabay-sabay? The more na dapat tayo ay manalangin na sabay-sabay kasi we need to extend our family sa kabila, sa ibang tao. Pero kung wala tayong mga bagay na basic pala sa ating pamilya, gaya ng pananalangin na sabay-sabay, ano mangyayari sa atin? Ang mga nanay at tatay, sabi rito, siya ang magtuturo na kabutihang asal. Paano ko matuturuan yung kabutihang asal ng anak mo kung hindi na marunong manalangin? Sino yung nanay dito na marunong magluto? Naturuan niyo ba yung anak niyo magluto? Yes. Sino yung nanay dito? Taas ang kamay. Naturuan niyo ba yung mga anak niyo na manalangin? Sarang na ang susunod. Yes, po. Sabi yung ate. Sino nga ito? Si Ate Annie. Kasi sabi tayo yung teacher, tayo yung guro bilang pamilya. Diba? Kaya may wala pa akong anak. Wala kami ni Kuya galing anak. But still, meron pa rin kami pamilya. May kasama kami sa bahay, yung kapatid ko, yung pamangkin ko, normally ate siya, lalabas siya ng bahay. We always play the rosary. Kahit kapag-work, meron ko yan dahil sa trabaho o sa service ni Lord, still hindi namin pinababayaan yung kami mag-pray ng rosary every night. Kapag talaga kami, kailangan pa rin namin mag-rosary. So, we need to embrace each other para makapag-pray kami. Mahirap naman mag-pray kami, ganit kami. Or paano ba rin yun? Narikirit ka, diba, no? Paano mo yung magagawa? Kailangan kasi kapag nananalangin ka, meron ka mga heart. Hindi naman pwedeng galing ka kapag nananalangin ka. Okay? So next po. Ayan. Our patron saint, syempre, walang iba kundi ang the Holy Family. Sino yung composition ng Holy Family? Mary, Joseph, and Jesus. Yan. So, sino rito yung hindi kilala yung Holy Family? Okay, lahat naman pala. Okay po. Saint Joseph. Ano ba yung mga kapatid ni Saint Joseph? First, obedient to the will of God. Sabi sa New Testament, di ba? Bakit naging obedient si Saint Joseph? Despite the fact na alam niya noong time na si Mary ay buntis na dapat ikakasal sila, hindi niya tinagiguran si Mary, tama? Dahil sinunod niya ang Anghel Gabriel. Amen? Sino ba yung dumalaw kay Joseph that time? Sa kanyang panaginip. Panaginip ba yun? Okay. Sabi doon ay, wag iiwan si Mary, gabayan niya, samahan niya. Kasi doon time na yun, nagdadawag na si Joseph at makakasalat ko ito. Paano naman yung pamilya nito? Butis na. Pero, dahil sa pagiging masunurin niya sa Panginoon, ginawa niya kung ano yung binigay sa kanya ng Panginoon. Amen? And next is, he leads his family to the Passover. Sabi niya, di ba? Kagaya sa misa na ginagawa natin, sinasamahan ni Joseph ang pamilya niya, sinasamahan niya, ginagabayan niya. Diba? Natatandaan mo yung panahon na pupunta sila sa simbahan. Amen? Okay. Assignment ko yun ha. Parang tulala sila. Saan ko yun? Okay. Check niyo po. Kung sa Google, sa Bible. Okay? So sabi doon, si Joseph yung nag-guide or nag-mulat doon sa pamilya niya. Yun na muna. Sino yung mga tatay dito? Taas kamay. Taas kami mga tatay. Kahit wala tatay pa rin naman yun. Wala mo pang tatay dito. Ayan, nahihiya si kuya na tatay na siya. Ang tanong, kayo po ba ay nanguna para
Ilapitin niyo yung pamilya niyo sa Panginoon. O sa mga nanay dyan, lumasawa niyo po ba ng muna para ilapit kayo ng pamilya niyo sa Panginoon? Yung mga lalaki na nandito, mga kuya na pinatapa, wala pang asawa, pakisigurado ninyo, bago yung financial capacity, spiritual muna ang establish nyo sa pamilya ninyo. At lahat yun, tatawid na ng Panginoon para sa inyo. Diba? Sabi niya, put God first in all the things that we do, and hindi alam ang susunod, assignment nyo rin yan. Okay, next tayo. Si Mama Mary. Sino nilala si Mama Mary? Tas kamay. Okay, asa si Mama Mary dito? Napin nyo nga. You know? Okay. Tama yung mga kanya ni Maria. Their obedience to the will of Annunciation. So sa panahon na kung saan sinabi ni Angel Gabriel, ikaw ay maglilihi, magdala ng tao ka sa pamamagitan ng Espiritu. Ano yung sabi ni Maria? Nangyari sa akin, ano daw ate? Ano sabi? Ate G? Guy. Okay, kayo bidan. Ate, anong sabi nga ni Mama Mary? Absent si ate nung sinabi ni Mama Mary yun. Okay, sige. So sabi nga ni Mama Mary, tama naman yung sinabi ni natin, no? Mangyari sa akin kung ano ang iyong nagkalaban. Amen? So, si Maria ay isang simbolo ng kababaang loob at pagsunod sa Panginoon. Sunurin. And, matulungin. Sabi sa Luke chapter 140, nung tayo na si Elizabeth ay manganak na, diba dinalaw ni Maria, at doon siya namumay. Nagpamangay siya kay Elizabeth sa kanyang pinsan. Amen? Tapos siya nakipamahay. Kasi nung time na yun, alam niyo yung pinsan niya si Elizabeth ay nagdadalang tao. Pero at the same time, ilang taon na si Elizabeth na time. Senior citizen na. Amen? So alam niya sa sarili niya na mahihirapan ito. Pero dahil sa pagmamahal niya, dahil gusto niya tulungan, dahil matulungan niya si Maria, ano ginawa niya? Pinuntahan niya. Yung panahon niya, wala namang grab, wala namang joyride or buffet para pumunta ka sa lugar. Napakalayo, despite na ano na rin siya nun eh, butis na rin siya, nagdadalang tao na rin siya. Pero, tinry niya na makarating doon sa kanyang pinsan para tulungan. And also, punta po kayo sa John chapter 2 ha, hanapin po ito eh. Doon sa wedding in Cana, di ba? Tinulungan niya rin yung kinasal. Ano ginawa ni Maria? Pinakiusapan niya si Jesus. Gawin? Alam yung tubig. Kasi alam niya, nakikita niya na hindi capable yung kinasal to provide yung tubig. Okay? Next. Her attitude of not giving up. Doon pa naman na nanihirapan si Jesus, yung kanyang anak. Pagkaman masakit yun sa isang magulang na nakikita na nahihirapan ng anak niya, anong ginawa ni Maria? Hindi niya tinulikuhan ng anak niya, bagkus, nandun siya, pinanggabayan niya. Laki siya nandun. Araw-araw nandun siya. Amen? Hanggang doon sa panahon kung saan yung anak niya ay pinako sa krus, hindi na pa rin, iniwanan. Nandun lang siya sa paanan ng Jesus. Amen? Yung mga nanay kataas kamay, sa panahon na nagigirapan yung anak niyo sa tigas ng ulo nila, ano ba yung ginagawa niyo? Iniiwan niyo ba? O ginagabayan niyo? Though Jesus, na anak ni Maria, hindi siya matagas ang ulo, ginabayan niya. Pero tayo mga nanay, sa panahon na nagigirapan yung anak niyo, ano ba yung ginagawa niyo? Lalo na kapag matigas yung ulo ng anak, mas maraming pagkakataon na hihirapan siya sa buhay. Amen? Ano pong ginagawa niyo? Tinitiis niyo ba yung mga anak niyo?
o sinasatabi niyo yung galit niyo? Hindi, pinakausap, pinapayuhan daw. Ate, anong sasabihin mo, ate? Nakataas sa kamay. Amen. Dapat mag-pray natin. No? Pero, hindi sapat na pinag-pray lang yung family. Dapat merong action. Amen? After the prayer, we need to have an action. Amen? And then, next po, our Lord Jesus Christ, yung anak, sa pamilya, sa balat ng pamilya. Obedience. Siyempre si Jesus ay obedience sa kanyang Ama sa langit. Siyempre, father figure niya, despite na hindi naman si Joseph yung talagang tatay niya, pero since yun ang nakalakihan niya sa mundong ibabaw, kung siya'y nagkatawang tao, Jesus was very obedient to his father. Kung sa panahon na sinabi, na hindi ko pa oras, hindi ko pa tatlong oras na nagbigay sa kanyang mga alagad, di ba? Tapos doon din sa kanan, di ba, pinutusan siya ng nanay niya, despite na dapat hindi niya pa gawin yung mga gano'n na, anong salita yan? Yung mga himala. Pero dahil masunurin din siya sa kanyang nanay, ginawa niya pa rin. Amen? And then, submission to his parents. Ayun nga, yung nabanggit ko kanina. Na despite na alam niya sa sarili niya na kakaiba siya. Hindi siya simpleng tao lang. Pero, sumusunod siya sa kanyang mga magulang. Amen? And also, serve humility. Ayan. Ano ba yung humility? Hindi lang po no? Pagpapakumbaba. Sino meron humility rito? Uy, mga humble ito. Ayaw daw. Simple lang kami. Okay? And then service. Sabi sa Mark chapter 10 verse 45. Okay? Ano ba yung naging service ni Jesus? Doon sa panahon na siya ay kasama ng mga alagad, nagbibigay ng kanyang mga turo ng mga salita ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na pagbibigay ng salita ng Diyos ay isang service? Gaya ang ginagawa namin ngayon. Gaya ngayon yung ginagawa namin. That's part of service. So, this talk seminar, amen? Pero, since gusto nyo sumunod kay God, nandito kayo ngayon to serve Him. Amen? Okay. Next. Time for prayer. Gaya kanina sinabi ko yung rosary. Time for prayer for the family. And syempre, meron din tayo prayer time on our own. Diba? Hindi naman lahat yun ay meron din sa tayo individual prayer. Amen? So, doon sa panahon na yung ganda pa yung nilalagak natin tayo sa pag-pray natin. Bago matulog. Pagkamising, kain na agad. Mansal. Wala ng prayer. Okay. So, syempre, hindi ko naman po alam kung ano yung meron kayong prayer time. But we hope and I hope na gamihan natin. Ako rin minsan, tinutinin ako dyan eh. Kasi minsan, sarap yung mga Netflix, no? Siguro, nakamitin ko. Pero, kahit anong mangyari, kailangan hindi yun mawawala. Prayer time for the Lord. Kasi, ito give us strength para mag-move on sa buhay na ito. Amen? Kasi kahit anong mangyari, yung mga ganitong seminar, kailangan din natin para ma-strengthen yung ating faith in God. This is one way to strengthen our faith. Amen? So, sana next time yung family nyo kasama nyo na rin dito. Kasi sabi ng press, this is a family gathering. Amen? Not just only for the servant, but also for the family. So, I hope next time, mga anak nyo naman, asawa ninyo, apo ninyo, ate at kuya ninyo yung kasama ninyo. Amen? Okay po. Next natin. Prayer intentions, one, to be open to what is happening in the family. Ano nga ba yung nangyayari sa pamilya natin? To be healed from self-centeredness. Minsan kasi mahirap no? Pagka masyado tayong puro-puro ng sarili natin. Tayo na lang yung tama. Tayo na lang yung magaling. Lalo pa yung mga nanay, no?
siguro madalas na nabubuha nga ang mga nanay. Okay? Yung mga tatay, ako yung nagpapakain sa inyo. Ako yung susundin niyo. Masyado tayo mag-gawin sa sarili natin, no? Hindi natin naiisip yung mapakanan ng ibang tao. Masalat tayo yung sentro sa sarili natin. Nakalimutan natin na lang kung biyaya na galing sa Panginoon. Amen? So lahat ng yan, kahit anong galing natin, pag pinagyan ng Diyos, zero tayo. So let's all not be self-centered. Let's all be Christ-centered. Amen? And lastly, to be more loving and caring for our family. Mahirap yung minsan na po. Kasi, dumalang yung panahon na parang pinakamahal yung asawa mo. Kasi bonita, yung dating sexy, may color-code. Ngayon, dati Coca-Cola body daw. Ngayon, cooking ka na. Okay? So, minsan, kasi nakabasa yung ating pagmamahal sa physical. Pero i-try natin yung spiritual love. Bakit ko pa minahal ko ng mula? Nakita ko dito. And at the same time, married people. Ano sabi ninyo sa hirap at ginawa? Sa kamatayan noon, buhay. Children was right. Amen? Eh bakit kung parang tumapaan na yung asawa ni Kuya, yung mga bigat. Tapos kung ano na, nung bonita si tatay, si Kuya, ayaw na nung natin tabihan. Pagka may anak, nakamatulog sa sahig, makamepresyon sa kami. Doon may mga nanay, no? Kaya dapat na yung mga kabataan, bago kayo pumili, ask the Lord, ano yung mga qualities na ayaw ninyo, huwag ibigay sa inyo. Kasi ako, nag-asawa, sabi ko rin, ayoko ng naniligon, ayoko ng lasindero, ayoko ng sugaron, ayoko rin na naninigarilyo. Very detailed yung hindi ko kay God. Yung pinigay niya sa akin. Amen? So, next, tayo ay mag-pray muna. Tayo po tayong lahat. Hindi na ito Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Alam po namin, Lord God, na ang pamilya na nais mo paghinuwanan namin ay si Maria, si Jose, at si Jesus. Gawa po Panginoon, tulungan mo kami, gabayan kami, na ang pamilya ay sumunod sa kanilang mga yapa, na ang pagkinawa hindi ang kasundo. Bigyan po kami, Panginoon, ng pag-unawa at pag-umasay sa isa. Ano man ang mga bagay na hindi kami nakakasundo. Ano man ang mga bagay na napapahalayo sa amin sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maghari sa amin ang pagpapatawad at pagmamahala. Nawalong magsigting na ibawa ang bawat pamilya namin sa aming komunidad, sa simbahan at sa buong mundo. Ito po kalagayan, Panginoon, ang kabulihan at pagmamahal. Ito po ang usawa at panalangin sa marami sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon at Pagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, ibibigay naman sa inyo. Sabi po, yung may sit down, aking ex-boyfriend. Alam po iba, si Kuya Gary. Talapakan po natin ang Panginoon. Gusto ko tayo maayos sa pagkakita natin. Mag-iiba ang wala ng sento, wala ng
one another out of reverence for Christ. Wives should subordinate their husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, his wife, just as Christ is the head of the church. He himself the Savior of the body. As the church is subordinate to Christ, the wife will be subordinate to her husbands and everything. Husbands, love your wife, even as Christ loved the church and handed himself over for her, to sanctify her, cleansing her by a bath of water with her, that he might present to himself the church in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that he might be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh, but rather noses and cherishes it, even as Christ loves the church, because we are members of his body. For this reason a man shall leave the father and his mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak of the reference of Christ and the church. In any case, each of one of you should love his wife as himself, and the wife should respect her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may have a long life. Rather than provoke your children to anger, but bring them up with training and instructions of the word of the Lord. Thanks be to God. Okay? So lahat po, nakikita po tayo sa mga our laborers, mga workers po kayo lahat. Mga parishioner, diba? Sino po yung mga workers sa ato naman? Marami rin. Sino po yung nakapag-attend ng medicine counter sa pamay? Isa, Nurse counter, si ate ano. apat. So yung mga yun, mga altar server, at ibang mga choir, pero ito lang kapag BBS na, BBS 1, marami kami lang. Di ba tayo this one? Marami kami lang, ito ay iba, dapat mag-BBS din tayo. Pero nandito na may ilan sa mga ito, kapag ba yung ilan sa mga salamat. Babay na. Alam ko na itong BBS dito sa mga mag-asawa, ay alam ko na narinig natin ito, especially kapag mumikinasal tayo. Tama? So, during our sa kasal natin, pinasa itong greetings natin ito. Pero of course, sa mga youth, sino ito pala nagpapala kung magpapit? Okay, so, lahat kayo ay sigurado, mas probably, ay mag-asawa kayo. So therefore, itong greetings natin ngayon is applicable pa rin sa inyo. So, ito yung pinag-uusapan tungkol sa pag-aasawa. Okay, mga kapatid. So, ang tema natin is relationship. Yung relationship natin sa pamilya. Yung relationships in the family. So, ang tatay usually tinatawag natin na hindi nagtanan, tama? Ang haligi, kapag walang haligi, kapag sa katahanan, or kapag tatanggal yung haligi, mapukulap yung tahanan. So, very napaka-importante kung bakit sa ating mga Pilipino, itong kasamahan na yung sinasabi natin ng tatay ay hindi ng mga tahanan. So, ibig sabihin, kapag walang tatay, talagang pilay ang sambahay, tama? Kapag ang nanay lang nagtataguyod ng pamilya, ang hirap sa
sa part ng tumagi. Nanay na dapat ng pa. Yan. Kung narinig natin kanina, mga kapatid, ang lahat ng tatay supposed to be to emulate St. Joseph. Kasi kanina, narinig natin na si St. Joseph, siya po ay pinadala niya palagi ang anyang pamilya sa Panginoon. Amen? Kasi kung naalala niyo, kung nabasa niyo sa Luke chapter 2, noong naroon na nagpaiwan ng Panginoon sa Kristo sa templo, doon sa introduction, sinasabi na taon-taon ay pumupunta sila sa templo para sa Passover. At sa ating kapalamunan ng Passover, mga kapatid, ay katumbas ito ng banal na misa. Kasi ang Passover is a feast of commemoration how God delivered them from death doon sa panahon sa Egypt. Tama? Exodus chapter 12. Ang banal na misa ay pag-alaala din natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Yung tinatawag na Passover din natin. Makikita din natin yan doon sa 1 Corinthians chapter 11. Yan. And then, ang mga magulang, ang lalaki, ang tatay usually provide foods for the family, provide for the needs of the family. Pero, mga kapatid, ang i-provide ng mga tatay, hindi dapat mga pangangailangan ng physical o material ng mga anak at ng pamilya. Di ba? Kasi alam natin na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na mumutawi sa Pilipinas. Amen? Matthew chapter 4, verse 4, kayo sinabi ng Panginoon. Kaya yung sinasabi, sa Proverbs 22, verse 6, ano sinasabi niya sa Proverbs 22, verse 6? Train up the child the way he should go, when they will grow old, they will not depart from it. Amen? At yung sinasabi sa Malachias chapter 2, verse 15, ang isang pala sa layunin ng pag-asawa, hindi lang para mapamana mo yung kayaman mo, hindi para mapamana mo yung kapagagandaan mo, kapagwapuhan mo. Kung babasahin natin ng Malachias chapter 2, verse 15, sinasabi niya, ano ba ang layunin ng Panginoon para kayo magkaroon ng sukli na magiging totoong anak ng Diyos? Therefore, sa mga kabataan na magbabalak na mag-aasawa at sa mga asawa, yan pala yung pinakalayunin natin. That we must bring our family to the Lord. So kapag hindi natin na-meet yung expectation ng Lord, ay ibig sabihin, hindi tayo nakalayin sa plano ng Diyos sa pinaka-purpose kung bakit tayo yung asawa. Hindi na para pagtanda mo may mag-alaga ka, no, that's not. Those are secondary. Then, yan na, provide something not only for physical but also the spiritual needs. Kasi yung foundation natin, that man should not be by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew chapter 4, verse 4. And next, at makikita natin sa St. Joseph, kung tutularan natin siya, alam niyo ba mga kapatid? St. Joseph, nowhere in the New Testament na nagsasalita sa St. Joseph. Pinakita ba kayo? Kuya Ray, nakita ka ba sa buong New Testament na nagsasalita sa St. Joseph? Wala tama. Pero ang ginawa si St. Joseph, sunod lang ng sunod sa kaluhan natin. Kaya, diba? Kaya nga, sa mga nanay, ilaw, si Mama Mary. Si Mama Mary, yung ano natin, yung modelo na mga nanay sa post-it. Hindi na tayo maniligaw kapag si Mama Mary susundan natin. Bilang yung templo, tama? Bakit? Pag sinabing ilaw, kapag walang ilaw sa isang tahanan, nakalanan sa mga templo na wala sa atin, ang hirap kumilos, tama? Wala kang, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Eh kung mga bata, wala silang guidance from their mother, anong nangyayari? Yung ilaw is means to light. Yung light. Kasi sinasabi sa Psalm 119, verse 105, sabi niya, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, dapat ang mga nanay, siyang nagtuturo sa mga anak para gabayan ang mga anak papunta sa ating Panginoon.
ilaw ang importante. Wala ilaw, ang hirap ng kapatid. So, ibig sabihin ang mga wala na totoo ng pananampalataya kasi most of the time wala tatay. Amen? Kaya nga, alam niyo ba sa mga hubyo? Sa mga hubyo, kaya ang Panginoon sa Kristo, kahit sino ang mga hubyo, bata pa sila well-versed na po sila sa banal na kasulatan. Alam niyo kung bakit? Di ba? Yung sa Deuteronomy chapter 6. Di ba? Kailangan sila tinuturuan sila, ituro ninyo sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong mga tahanan. So, kung si Mama Mary, ang modelo ng lahat ng mga nanay na pakaganda ng pagbilang. Okay, next. Children naman, mga anak naman. Ang nanay, ilaw, tatay, haligi, ang mga anak, supposed to be, you are a blessing. Amen? Ang tanong, tanongin nyo sa sarili, are you a blessing to your family right now? Or are you a curse? Mga kabataan, nagtatanong ko kayo, napalagay nyo, are you a blessing sa pamilya? Or are you a curse? Blessing daw, ang ating Bible, Galatians, Psalm 127 verse 3, children are blessed from the Lord. Then kung sa tingin mo, hindi ka blessing, then you're supposed to step forward. At yung perception nyo sa akin, bago yan pagdating ng araw. Amen? Huwag kayo ma-discourage. Sasabihin ko ba, wala ng pag-asa? No. Sabi nyo lang yan, may pag-asa pa ako. Amen? Kapag nagawa nyo yung mga kapatid. Okay? Ano ba binasa na rin na? Children, obey your parents in the Lord. At sabi ko pa sa inyo, kung hindi lang nyo magpapara ng mga di malamig ka sa kapay. Therefore, gusto nyo mag-pamilya. Obey your parents in the Lord, mga kapatid. Kasi kapag nagpapamilya kayo, kung ano yung ginagawa nyo ngayon sa mga magulang nyo, you're dishonoring your parents pagdating ng araw na kayo na magpapamilya, kung ano yung ginagawa nyo, mararanasan ninyo sa anak nyo. Bakit? Ang sinasabi sa banal na kasulatan, Galatians chapter 6 verse 7, huwag inyong linangin ang inyong sarili, sapagkat kung ano ang inyong tinalim, siya ninyong aaningin. Yan. Huwag nyo sabihin ako, hindi pa naman ako mag-aasawa eh. Ha? Makakadaan? Kasi walang araw mag-aasawa kayo. Diyan sabi yan. Then, Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Huwag nyo sabihin parang isip mo dahil lang kayo eh. Bata pa ako eh. Okay lang. Bata pa naman ako eh. Dami pa pa naman. Alam niyo ba yung Ecclesiastes chapter 9 verse 11 verse 9 na sabi dyan? Sige, young people, sabi niya, sige, mga kabataan, magsaya kayo at magkinuwag. Gawin niyo ang lahat na nagtutugod sa inyo. Pero alalahanin niyo, ang lahat ng ito ay pagsusulit ninyo sa Panginoon. Ang bigat yan, mga kapatid. Basahin niyo yung Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Tapos sa Sirach chapter 3. Yan ang tayo magkatapos. Sa Sirach chapter 3, lately narinig natin na hindi natutunan ng mga anak na kalinganin ang kanilang magulang ang kanilang araw. Sino nasabi niya? Mga western, mga artista, pati artista patinggan natin. Ha? Mga kapatid, pati mga artista patinggan natin. Basahin yung Ecclesiastes chapter 3 or Sirach chapter 3. Ang bigat mo niyan, mga kapatid. Hindi natin dapat ang mga artista patinggan natin kung sino-sino. We have the Bible. We have the church. Basahin mo yan. Pag kinayan niyo yung Ecclesiastes chapter 3. Assignment mo, mga kapatid. Okay, kahit dito, kita natin. Bago ako mag-pause kasi, okay, puntahan natin mga kapatid. Puntahan natin mga kapatid. Sirach or Ecclesiastes chapter 3. Ha? I don't know.
Or naman yung, you're supposed to bring your Bible, mga kapatid. Sige, mga kapatid, wala na tayo. Kuya, kumain mo. Kung wala na ako muna. Psalm chapter 3. Okay. Ito, ay, yan. Chapter 3. Ito, sa ito, pati na tayo kami. Okay, sabi nyo nga kapatid, ha? Mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapahamak sapagkat amang ama, binigyan ng Panginoon ng kapigilan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na rin ng kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay para nag-iimpok ng kayaman. Ang gumagalang sa kanyang ama ay pagkagayahin naman ng kanyang mga anak. Wow, diba? Hindi sa inyo. At ang panalangin niya ay agad-grading ng Panginoon. Pahaman ng Diyos ang buhay na may paparangal sa kanyang mga magulang. Wow. Did you hear that? Siya na sumusunod sa Panginoon. Ang may pagalang sa Panginoon, Panginoon Diyos ay gumagalang sa kanyang mga magulang. At pinaglilikuhan niya ang kanyang magulang na tawang Panginoon niya. Igalang mo ang iyong ama at ina, ang iyong ama sa salita sa gawa upang sumayo ang kanyang pagkapalan. Inagaganap ng pagkapalan ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak. Ngunit ito ay sinisira ng sumpa ng isang niya. Verse 10. Huwag mong ipagkakalat ang kahihiyan ng iyong ama sapagkat ang kanyang kahihiyan na hindi mo ikarangan. Ikarangan kung sino man ang umano sa kanyang ama at kahihiyan ng mga anak ang hindi umano sa kanilang niya. Verse 12. Anak, kaninain mo ang iyong ama kapag siya'y mananangan. Did you hear that? Hindi ilalagay sa bahayang punan o sa house of sa nursing home katulad sa US. Hindi tayo sa culture natin, but it is because based on the scripture, mga kapatid. Ang paglingap mo sa iyong ama ay hindi malilimutan. Iyan ay magiging kabayaran ng iyong kasalanan. Ang ginagawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon. At ang mga kasalanan mo ay matutunan na para kayo po sa tinatawag. So therefore, if you are doing negative to your parents right now, kung paano hindi ang kalimutan ng Panginoon yung mga mabubuting ginagawa mo, ganun din yung mga masamang mo. Amen? Verse 15, ang ginawa ko sa iyong ama ay lalahanan ng Panginoon at ang kasalanan mo ay matutunan na para kayo pag itinanggap. Ang sino man, ito, mga kapatid, magpabaya sa kanyang ama ay para lumakas akin sa Diyos. At ang ginagawa ng kagagalit at inay, susumpahin ng Panginoon. Kaya in all the commandments, honor your parents in the Lord, for this is right. Yun lang ang kautusan na meron ko na. Amen? Iginhawa ka at kalawin ka yun. Sinisip na ako din. Kaya kung ano yung ginagawa niyo ngayon, remember, God is not mad. Ano yung pinanin mo? Sa mga hindi. Kaya tandaan niyo mga pala. Alam niyo ako mga kapatid. Share ako. Kami pala niya at Joel nagpapokon sa aking parokya sa San Lorenzo Police Office. Kagadagan na yung parang and then, ako po ay nagtapos ng Fresh Class number 13 sa San Carlos Romeo Pari sa Isulan Sultan Federación. Dito gawin na lang ito. Sa ating naman. Sultan Federación. Ito ang nagagawin.